Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin. Ang gender, hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende. So, kung anong mapipick up kong energy, walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong Ace of Pentacles, Emperor, Knight of Swords. Since may dalawang tao tayo, the energy na lang sila. Sa ngayon, wala pa tayong bida. Ano to? Ace of ano nga ba? Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Swords at Three of Swords, Ten of Pentacles. Ace. Bakit may ano? 3. May 3 of Swords tayo. So, hindi ko masabi kung ano bang topic dito. Relationship ba to? Career? Friendship? Family? Biological? O sarili? Kapitbahay? Career? Etc. Ano to? Ace of Pentacles. Ang dating kasi sa akin, relationship to probably family. Relationship pamilyado. Kasi may Ten of Pentacles tayo. Probably kasal. Kasal, pamilyado. Inisip ko, bakit nagka-3? 3 of Swords. So, ang dating sa akin, may exposure na nangyari na maaring hindi nagustuhan sa 3 of Swords. Exposure of secrets, revelation of something. May ano kasi dito parang news. Or message. So parang may revelation na nakarating sa bida natin. Siyempre, bida natin ay Pisces. Kaya lang yung revelation na nakarating sa Pisces ay all about emotion feelings. Kaya lang hindi nagustuhan dito. So, hindi ko masabi kung ano yon na parang natanggap na mensahe na may kinalaman sa feelings. Sabagay, itong damon naman natin, damon ay pwede rin siyang may kinalaman sa emotion, di ba? Emotion, feelings, sensitivity.
Or pwedeng nang na-receive yung message dito or na-reveal yung message gabi. Sa gabi nangyari. Sa gabi natanggap yung mensahe about revelation. Kasi night to magiging night. So again, pwede rin tong exposure, revelation, na parang nakarating dito sa rider, nakarating sa Pisces, or pwedeng intuition. Ano kaya yun, no? Kasi hindi nagustuhan. Kasi nga, may 3 of Swords tayo. So, again, yung Ace of Pentacles natin, naging siya. Opportunity. Opportunity about clarity. So, yung clarity hindi nagustuhan may tayo. 3 of Swords. Ano kaya yun? Bago tayo tumuloy dito. Ano ba yung... may tayo, ahas. Nakaw. Di cheating yan. Ahas So, yung third party, iniisip ko kung sino. Probably ex-partner. Kasi ito itong dalawa parang ex Pero kung wala to, isipin ko friend. Parang matagal na silang may connection kasi. Or pwede rin namang kababata or matagal ng friend. Best friend. Kaya lang may ring nga tayo na parang ang dating sa akin malalim yung pinagsamahan nila. Pero tingin ko nga ex partner. Yung third party. Kasi nga eto nagpapaano sa akin nagpapagulo ng isip ko kasi nandito yung ring na para bang nag-connect na sila before or malalim yung pinagsamahan at ito ay card din ng partnership. So malaki ang chance na ex-partner yan. Pero again, kung wala to, edi sasabihin ko, friend yan, isa sa friend. Hindi. Meron nun. Or baka ex-husband, ex-wife. Kasi may tayo, ring. So, pwede rin tong marriage card. Pero overall, connection card yan Kasi bilog. May parang soulmate, ganun. Na paulit-ulit yung paulit-ulit na nagmi-meet. So, from past life to present life. But anyways, ganun dating sa akin. May cheating na nangyayari at ang third party ay ex. Okay, ex-partner. Pero hindi pa natin masabi kung sino yung sino yung nag-cheat. Babae ba o lalaki?
Wala akong makuha idea. Pero kung ito lang, edi lalaki. Kung ito, edi babae. Kaya nga, nandito silang dalawa. Nalito rin ako. Hindi ko pa masabi talaga. So, tingnan pa natin dito. Meron pa naman ito. Saka to, diba? Pwedeng magkakarugtong sila, pwede rin hindi. May times din na ito yung nauna. Imbis na ito dapat yung una kasi siya yung unang card. May times na ito yung unang senaryo. Tapos ito pala yung second. Pero hindi to pwedeng ma-reshuffle. Ito lagi yung final outcome. Ito lang yung pwedeng magpalit ng senaryo o sitwasyon. Ito hindi pwedeng maiba. Ito lagi yung final outcome o yung future prediction. Or may times din na hindi sila magkarugtong. Pagdating dito, doon ko na-realize na magkarugtong pala sila. Anyways, itong Emperor. So, energy siya, diba? Saka to. Hindi siya tao. Seven of Swords, oh. Seven of Swords. Saka Page of Cups. Well, sa case na to mukhang may magte-take ng accountability dito regarding cheating o betrayal. So, dito may mag-apologize. So, malamang yung mag-apologize ay yung nag-cheat. Hindi nga lang pa natin masabi kung sino yung nag-cheat. Lalaki ba siya, babae? Or masculine energy, feminine energy. Pero masasabi ko sa ngayon ay syempre yung Pisces yung bida dito. At siya yung victim. Since wala pang gender. Ngayon, tong Knight of Swords? Eight of Cups, oh. Knight of Swords, tama ba? Knight of Swords, Eight of Cups, at 10 of Swords. So, ito na yung outcome natin, di ba? Ano kaya to? Reconciliation? Or separation? May 10 of Swords tayo. So, ang dating sa akin, Eight of Cups. Sad kasi yung naisip ko na ending. Ito kasi yung action. May someone na magiging impulsive sa decision making. So, ang action niya ay Eight of Cups. So, Eight of Cups. Oo nga, Eight of Cups natin. Diba siya yung card ng walking away. Pero dito nagtaka ko. 2, 4, 6, 8 walking away, pero walang senyalis ng walking away. Baka yung walking away in a way na kukuha muna siya. Yung taong customer nito, kukuha siya ng isa dyan. So, ang action ay umalis yung nag-cheat. Iwan niya yung partner niya. Ten of Swords. Separation na kasi ito. Sa Ten of Swords natin. Sumakit ang ulo ko.
So, dahil sad yung naging ending natin dito. Maglalagay tayo ng advice. Pero kahit sa gulo ko tingnan, and sad ending talaga. Kasi ibang meaning din ito ay enmity, destruction, resistance, ruin. Edi ito na talaga yung meaning nitong Ten of Swords ay separation. Diba? Kasi nagkatugma na sila, kaparehas. Or baka ang communication or sasabihin nung nag-cheat ay makikipag-iwalay na siya. OMG, yung future outcome natin dito. Pero dito pa lang naman sa period lang na to applicable to. Okay, hindi naman siya lifetime. Pero sa period na to maaaring magkaroon ng separation. Kasi nga ito yung outcome natin. Pero again, who knows, baka naman sa susunod na buwan magkaayos pa. Pero sa period lang na to, ganun yung tinopik. Since sad yung reading natin, maglalagay tayo ng advice. Ito ang possible advice sa ganitong klaseng sitwasyon. Advice at prediction na to, ha? So, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. So, sabi, speak your mind to solve your problems. The devil to. Eto, you are only limited by what you believe is possible. Eto, take time out and the answer will come. Ayan yung possible advice at prediction sa period na to, sa ganyang klaseng sitwasyon. So, dito naman tayo sa clue. Ito yung possible partner ng Pisces sa reading na to. To the Sun, Leo, Taurus, Aries. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Libra. Three of Swords na naman. Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands. Ito, Aquarius. So, ulitin ko yung possible nakakilala na maaaring tamaan ng reading na to kung hindi man to para sa inyo ay Libra, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius. Ayun. Dito naman tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Gratitude cleansing. May heart tayo dito. 3. Well, base sa
mga lumabas na cards. Ang dating sa akin, regarding to sa relationship pero may gratitude, more like love issues na maaaring ma-solve kasi may healing dito so dun papasok yung gratitude. Magpapa-thank you sa universe kasi nga naayos pa yung love issues, pero para maayos yun ay kailangan mag-cleanse or mag-let go ng something na toxic or hindi na kailangan. So yun, ganun dating. So para magkaayos pa, may kailangang i-give up dito sa cleansing. Again, the thing. Posible ang reconciliation kung may someone na magle-let go sa something na toxic, like behavior, addiction, or anything na ayaw ng partner. So again, malaki ang chance ng reconciliation since may gratitude gratitude tayo dito. Anyways, dito na tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. Ito maganda. Manifest. Mix your intentions with care. Craft your desires into reality. To intuition. Embrace your intuition and the power of the feminine divine. Trust your inner guidance. At ang uli, guidance na nga doon. Ay, balance pala to, balance. Ano ba? So, sabi, balance. Ang naisip ko ay guidance. Balance pala. Balance. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.